Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay November 21. Isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kami iniligtas sa lahat ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan sa buhay. Salamat din po dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po sa inyong probisyon sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang iyong biyaya at pagpapala ay sobra-sobra at labis-labis sa aming mga buhay because you are our more than enough God. At salamat din po Panginoon sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask na isugo po ninyo yung mga salita sa mga nakikinig ngayon nang sa gayon ay mapagpala ang aming mga buhay. Salamat din po Panginoon sa mga salamat din po Panginoon sa patuloy na idinudulot ng iyong mga salita dahil kami po ay patuloy na napagpapala at napapalakas ng iyong mga salita. Kami po ay nagkakaroon ng matatag na pananampalataya at kami ay mayroong matibay na pag-asa. Salamat Jesus, at tunay nga po na sa araw na ito ay minsan pa kami na yung mga anak ay nag-e-expect sa mga inihanda na pagpapala at biyaya mo sa amin sa umagang ito dahil alam po namin Lord na sa bawat umaga ay mayroon kayong inilalaan na pagpapala at biyaya sa amin. That's why, again, Lord, we expect that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating mababasa sa John 15:8, Tagalog ang Biblia. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. And in Amplified Version, John 15:8, when you produce much fruit, my Father is honored and glorified, and you show and prove yourselves to be true followers of mine. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Gospel according to John is no other than Apostle John himself. And Apostle John, also known as John the Beloved Brethren in Christ, and he wrote 5 books in the New Testament, which are the Gospel according to John, 1 John, 2 John, 3 John, and lastly, the book of Revelation, Brethren in Christ. At sinasabi po dito ng ating Panginoon, ito po ay itinala po ni Apostle John na sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, which refer to our Heavenly Father, na kayo'y magsipagbunga ng marami. Kaya if we want to glorify God, if we want to honor God, if we want to please God, we need to be fruitful, brethren in Christ. At kayo'y magiging aking mga alagad. At pagkasabi nga po mga kapatid, ay sabi po dito, you show and prove yourselves to be true followers of mine. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pagiging mabunga, mga kapatid, ay hindi lamang ito nagbibigay kaluwalhatian at karangalan sa Diyos, ito po ay nagpapatunay din na tayo ay mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. And our today's message entitled Things That the Father is Honored and
glorified. Ito ang mga bagay na kung saan nagbibigay karangalan, nagbibigay kapurihan sa ating Ama na lumikha sa atin, sa ating Ama sa kalangitan, mga kapatid. Tandaan po natin na kailangan na-identify tayo, na-acknowledge tayo, na-recognize tayo, at na-distinguish tayo ng sanglibutan na tayo ay mga anak ng Diyos, born-again Kristiyano, having these marks of being fruitful, brethren in Christ. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, dito makikilala nila na kayo'y aking mga alagad. And our today's word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, study it, or hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it personally, believe it personally, claim it personally, and declare it personally so that there will be manifestations in our lives. And brethren, I admonish na i-aim po natin ang great faith, because great faith will have greater manifestations sa ating pong mga buhay. Always remember that God acted according to our faith. Kung if we could recall sa nung panahon na siya ay nagmi-ministeryo dito sa lupa, kapag nai-encounter niya ang bulag, may karamdaman, pilay, lagi niyang sinasabi ng Panginoon, what do you want me to do to you? At sasabihin siyempre, pag bulag, gusto makakita. Pag pilay, gusto makalakad. Pag may sakit, gustong gumaling. Anong sinasabi lagi ng Panginoon? Be it unto you according to your faith, brethren in Christ. And our today's grace and promises that we are going to tackle, we will discuss, brethren, 10 F's na kung saan po ito ay makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, kapurihan sa Diyos, at karangalan sa Diyos na ating Ama, mga kapatid, sa kalangitan. At ito po ay pwede rin pong maging characteristics natin bilang mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, so that the world will recognize, brethren, acknowledge, and identify and distinguish that we are Jesus Christ followers and disciples. First point, it glorifies the Father if we are followers in Christ Jesus. Una, kapag tayo ay followers, pag sinabing followers, student, disciple, mag-aaral sa ating Panginoong Hesukristo, ay naluluwalhati po ang Diyos. Kaya ito sa ating ginagawa pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, brethren in Christ, naluluwalhati po rito ang Diyos. Kasi pag sinasabi pong disciple, meaning follower, at ang follower is student of God's Word. Kaya tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya it glorifies the Father if we are followers in Christ Jesus. Second point, it glorifies the Father if we are faithful in Christ Jesus. Of course, pag pinag-uusapang disipulo ka ng ating Panginoon, we are talking about faithfulness. Kasi ang intention ng Lord sa mga disipulo ay maging tapat, mga kapatid. In fact, if you are going to study, brethren in Christ, the life of the apostles, ay makikita po natin na prinactice nila yung tinatawag nating faithfulness. Kaya dapat tayo ay maging tapat. At kapag tayo, yes, brethren, wala na pong question that our God is faithful to us. Pero mga kapatid, bilang tugon naman sa kanyang katapatan sa atin, dapat maging tapat tayo sa kanya. At ito po ay dapat maging identity din po natin na maging matapat tayo sa ating Panginoon sa anumang larangan ng ating buhay. Iyan man po ay paglilingkod, iyan man po ay buhay pananalangin, iyan man po ay buhay pagsamba. Let us always be faithful to God. And third point, it glorifies the Father if we are fruitful in Christ Jesus. Binanggit na po kanina na naluluwalhati, nalulugod ang Diyos kapag tayo ay nagiging mabunga, mga kapatid. Ano bang bunga na tinutukoy dito? Of course, bunga ng pagmamahal sa kapwa at pagmahal natin ang ating kapwa. I-reach out natin sila, aalagaan natin sila, iwiwin natin sila, i-consolidate natin sila, i-disciple natin sila. Mga kapatid, yun po, dapat na mayroon tayong tinatawag na pagmamalasakitan sa isa't isa, and that is being fruitful. Kailangan nagiging mabunga ho tayo sa ating Panginoon. Hindi lamang fruitful spiritually,
fruitful din tayo mga kapatid, material in all aspects ng buhay po natin. Kaya dapat mga kapatid, tayong mga Kristiyano, marunong tayong mag-witness, marunong tayong magbahagi ng salita ng Diyos, marunong tayong mag-win ng kaluluwa. That is being fruitful. Kasi minsan nakakalungkot, ang daming mga born-again Kristiyano, mananampalataya, at anak ho ng Diyos, mga kapatid, na umidad na po ng 5 years sa church, 10 years sa church, 15 years sa church, sabihin natin 20 years. Ang ibang umaabot na po ng 50 years sa church, pero nakakalungkot man sabihin, marami po ang hindi ho nangangaluluwa. Marami ang mga hindi nagwiwin ng soul. Kaya let us all win souls, brethren, para tayo ay maging fruitful sa Panginoon. In doing so, it glorifies God, brethren. Third point, it glorifies the Father if we are focus, brethren in Christ, sa ating Panginoon. Di ba? Lagi natin naririnig, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kasi alam niyo po si Pedro, nakalakad sa ibabaw ng tubig nung siya po ay focus sa ating Panginoong Hesukristo. Pero nung kanyang pinansin ang hangin, ang alon, ang unos, unti-unti siyang lumubog. Kaya let us always be focused whatever we encounter in life, whatever we experience in life, let us be focused. And brethren, anuman po ang task na ipinapagawa sa atin ng Diyos, if we are called to pastor the church, let us focus pastoring the church. If we are called to do business, then focus ka sa pag-business. Yun ang tinatawag natin kasi mahirap yung wala tayong focus, wala ho tayong mararating mga kapatid at wala tayong ma-accomplish sa buhay. Kaya let us be focused in the Lord and let us be focused on what God has commanded us to do or kung saan man tayo tinawag na ministeryo. And fifth point, brethren in Christ, it glorifies the Father if we are firm in Christ Jesus. Of course, pag sinasabing disciple, till death do us part po ito mga kapatid. Kailangan tayo ay firm, hindi tayo natitinag, hindi tayo gumigive up, hindi tayo sumusuko, hindi tayo nagquiquit, firm ho tayo. Na kasi hindi ipinangako ng Bible na pag naging Kristiyano tayo, wala tayong pagsubok na mararanasan, wala tayong problemang mararanasan, at wala tayong pag-uusig na mararanasan. Mayroon po yan, mga kapatid. Kaya kailangan tayo ay firm sa ating Panginoon, whatever happens sa buhay po natin. And of course, brethren in Christ, ay sixth point, it glorifies the Father if we are fiery in Christ Jesus. Ano po ang sinasabing fiery? Of course, ang mga alagad ay yan po ay mga sabihin natin maapoy sa paglilingkod sa Panginoon. Wala po dapat puwang sa atin ang panlalamig, panglulupaypay, panghihina. Kaya nga lagi tayong maapoy, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos, sa pananalangin sa Diyos, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Let us always be fiery. Walang panahon sa atin ang pagbabackslide, mga kapatid, because once we are called sa minister, turning back, brethren in Christ. Kaya let us be fiery. Kasi alam nyo po, kumbaga sa isang gadget, kailangan tayo na re-recharge time to time kasi naglulobat din po tayo. Pero again, dapat tayo ay laging maapoy sa ating Panginoon. And of course, seventh point, brethren in Christ, it glorifies the Father if we are fixed in Christ Jesus. Kailangan fixed po tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang tayo ay, kaya nga sabi po ni Pablo sa Corinthians, unmovable, brethren in Christ, hindi tayo nadadala ng ano paman, temptations, trials, troubles in life. Tayo pa rin po ay tinatawag na fixed, di ba? Sabi ng Bible sa parable ng ating Panginoong Kristo na ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa ng salita ng Diyos ay tulad ng isang taong matalino na nagtatag ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, dahil nakatayo ito sa ibabaw ng bato, fixed po ito, anumang unos, anuman bagyo ang dumating, ay hindi po natinag ang tahanang yaon. At iyon po ay mga taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. And of course, brethren in Christ, it glorifies the Father if we are fearless in Christ Jesus. Kasi alam nyo po mga kapatid, ang fear,
bunga po yan ng doubt. At kapag tayo ay may doubt, kulang tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga laging sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Fear not, for I am with you." Huwag kayong matakot. Kasi alam niyo po mga kapatid, uulitin ko, ang takot ay bunga ng pag-aalinlangan. At ang pag-aalinlangan ay kawalan ng pananalig, pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, tayo po ay fearless. At ang pagiging fearless po natin, brethren in Christ, it glorifies the Father. Yung pagiging courageous natin, pagiging bold natin, brethren in Christ, yan po ay nakakapagbigay kaluwalhatian sa ating Ama sa kalangitan. A 9th point, it glorifies the Father if we are favored in Christ Jesus. Wala naman pong ibang layunin ng Diyos kundi tayo ay biyayaan at makaranas ng masaganang biyaya ng Diyos. Kaya kita nyo po mga kapatid, the disciples experienced the miracles, signs and wonders ng ating Panginoon. Nakaranas sila ng provisions ng ating Panginoon. Nakaranas sila ng protection ng ating Panginoon. He experienced all the things na mayroon po ang ating Panginoon, at that is being favored. Kaya tayo din mga kapatid ay bilang mga mananampalataya, favored tayo. Wala tayong hiniling sa Diyos na hindi po niya ipinagkalob sa atin. And we personally experience that God is good, God is faithful, God is great, God is gracious. So, we can now testify to the people kung sino ang Diyos natin because we personally experience Him, brethren in Christ, how He favors His people and how favored we are, brethren. And last point, 10 point, it glorifies the Father if we are founded in Christ Jesus. Kaya mga kapatid, naluluwalhati ang Panginoon kapag tayo ay founded. Of course, di ba ang sabi ng Bible, si Jesus Christ ang panulok na bato? Mga kapatid, tandaan po natin, founded tayo kay Christ, hindi tayo founded sa ano paman. Mga kapatid, founded tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kapag tayo ay founded sa ating Panginoong Kristo, brethren in Christ, hindi pwede na ang buhay natin ay hindi magbibigay kaluwalhatian, kaluguran, karangalan at kapurihan sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos dahil ikaw, ako, tayong lahat ay founded sa ating Panginoon. Dumaan man ang pandemya, dumaan man ang problema, dumaan man ang pagsubok, dumaan man ang pag-uusig, makaranas man tayo ng pasanin, brethren in Christ, still nananatili tayo, nagpapatuloy tayo because we are founded in Christ Jesus. To sum up of our today's message entitled, Things that the Father is honored and glorified, and our today's grace and promises that we tackled, we discussed 10 F's in which our Father is honored and glorified. First point, it glorifies the Father if we are followers in Christ Jesus. Second point, it glorifies the Father if we are faithful in Christ Jesus. Third point, it glorifies the Father if we are fruitful in Christ Jesus. Fourth point, it glorifies the Father if we are focused in Christ Jesus. Fifth point, it glorifies the Father if we are firm in Christ Jesus. Sixth point, it glorifies the Father if we are fiery in Christ Jesus. And seventh point, it glorifies the Father if we are fixed in Christ Jesus. 8th point, it glorifies the Father if we are fearless in Christ Jesus. And 9th point, it glorifies the Father if we are favored in Christ Jesus. And lastly, last point, it glorifies the Father if we are founded in Christ Jesus. And these are the 10 F's that will glorify and honor our Heavenly Father. Followers, faithful, fruitful, focused, firm, fiery, fixed, fearless, favored, and founded na mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. Tayong lahat ay manalangin sa Diyos. Lord, nagpapasalamat po kami because truly that you have gave us lives, Lord, that glorifies and honors you, Panginoon. Thank you because we as followers, faithful, fruitful, focused, firm, fiery, fixed, fearless, favored, and founded in Christ Jesus. Ito ay nagbibigay kaluwalhatian, karangalan, kapurihan,
sa inyo, Panginoon. Thank you, Jesus, sa patuloy din ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. Patuloy niyo po i-bless ang aming mga kapatid na may mga negosyo, ang aming mga kapatid na may trabaho, ang aming mga kapatid na nag-aaral, at aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, ano man po ang ginagawa. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa araw na ito. Dahil minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day, kami na naman po ay magiging prosperous, successful, favored, and blessed. At tiyak na kami na naman po ay magiging pagpapala sa aming pamilya, iglesia, komunidad at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak, born again Christian at mananampalataya throughout the world, because in your hands we are well secured and well protected, because we are covered with your precious blood, surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. Salamat sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpat. Itinatas po namin ang aming mahal na presidente, kasama ng kanyang kabinete, senadors, governors, mayors, captains, councilors, mga kagawad, mga tanod, lahat po ng government officials from national down to local, kasama po ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. Lord, will lift them up all to you. Bless them all with their families and help them, Lord, to serve people with integrity, dignity, and honesty. Abstention po sila sa lahat ng gawa ng kaaway tulad po ng corruption, greediness, and selfishness. Jesus, maglingkod sila na may katapatan na puso sa inyo at may pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa-tao. Thank you, Lord, sa amin na mga anak mo bilang kabilang niyong pamilya. We are highly favored, deeply loved, and extremely blessed dahil patuloy po namin nararanasan ang iyong masaganang biyaya at masaganang pagpapala sa aming buhay, minuto, oras-oras, araw-araw. Salamat, Jesus, because we have a good Father like you. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, and this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.